Pilyong estudyante, nadiligan ng sexy, at biyudang maestra. Full stories. High school ako nang umibig ako sa aking maestra. Maganda siya, sexy, maputi, at isa na siyang biyuda. Masungit siya at halos magkasing edad lang kami noon. Late na kasi ako nakapag-aral noon, kaya nang 4th year high school ako noon ay nasa 26 na ang edad ko. At ang maestra ko naman ay nasa 30 lang ang edad niya. Kaya madalas ay lagi akong tinutukso ng aking mga kaklase sa aking maestra. Ngunit yun ay dinidedma lang niya. At ako ay di niya pinapansin. Ika nga, trabaho lang at walang personalan. Ngunit one day isang araw, may mga pangyayari talaga na magaganap sa ating buhay na masasabi natin na di natin inaakala na ito ay mangyayari. Ganito po nagsimula ang kwento namin ng aking maestra na itago na lang natin sa pangalang Ma'am Venus. At ako naman ay si Robert. Teacher ko si Ma'am Venus sa subject na math. Kaya pag siya na nagtuturo sa amin, lahat talaga ay nakikinig sa kanya. Kasi, paano ba naman? Napaka-sexy niya talaga. At masasabi ko, siya yung perfect girl kung naghahanap ka ng iyong mapapangasawa. Isang araw, mga bandang hapon na yon, habang nagtuturo si Ma'am Venus ng kanyang lecture, ay tulala akong nakikinig sa kanya. Kaya naman, nang tinawag niyang aking pangalan, ay di ko siya nadinig at napansin. Kasi nga, wala ako sa aking sarili at ako ay nakapokus lang sa kanya. At dahil tulala ako sa kanya nun, ay di ko namalayan na lumapit na pala siya sa akin at sabay sabi ng, Hoy Robert, tulala ka na naman dyan. San ka ba nakatingin ha? Kanina ko pa tinatawag yung pangalan mo. Di mo ko pinapansin. Halos sumigaw na ako Bingi ka na ba ha Robert? Napapansin ko. Lagi ka na lang tulala dyan. May problema ka ba sa akin? Ay, naku ma'am, sorry po. Di ko lang nadinig yung boses mo. At ma'am, wala po akong problema sa'yo. Ay naku Robert, lagi ka na lang ganyan. Ano yun? Lagi mo akong dinadidinig? Magpalinis ka na kaya ng tenga mo. Mabuti pa mamaya, maiwan ka after ng klase. Mag-usap tayo, okay? Ako naman ng oras na yon ay tulala na naman at wala akong naisagot sa aking maestra na si Ma'am Venus. Kaya naman dahil doon ay pinagtawanan na naman ako ng aking mga kaklase at ako ay naging center of attraction na naman sa mga paningin nilang lahat. Pero okay lang yon. Di ko na lang yun pinapansin kasi ang mahalaga sa akin ay makita ko araw-araw si Ma'am Venus. At pagkatapos ng klase nun ay nagpaiwan nga ako kasi yun ang sinabi sa akin ni Ma'am Venus. At nang kami nalang dalawa ni Ma'am Venus ang nasa loob ng classroom ay agad niya akong tinawag at ako ay pinaupo niya doon sa kanyang tabi. At pagkatapos nun ay saka niya ako kinausap ng masinsinan. Robert, bakit sa tuwing klase ko lagi kang tulala sa akin ha? May problema ka ba sa akin ha? Sige, sabihin mo ngayon. Tayo lang naman dalawang tao dito. Kaya ikaw at ako lang ang makakadinig ng sasabihin mo sa akin. Kasi wala ka na sa focus sa iyong pag-aaral. Lagi kang tulala dyan. At isa pa, yung mga tingin mo sa akin. Hindi na siya magandang tingnan. Pakiramdam ko ay may binabala ka na ata sa akin na di maganda. Naku Ma'am Venus, wala po akong binabalak sa'yo na di maganda. Di ko yun magagawa sa'yo ma'am. Lalo na kayo yung paborito kong maestra ma'am. Kaya yun, pag kayo na nagtuturo sa amin, tulala na talaga ako sa'yo. O talaga, paborito mo pala ako. Dapat, nag-aaral ka ng maayos ha. Hindi yung lagi kang tulala dyan. Tingnan mo, pinagtatawanan ka na tuloy ng mga kaklase mo. Di ka na nila ginagalang. Lagi ka nilang inaasar sa akin. Kasi, ganyan ang ginagawa mo. Sana naman Robert, next time, umayos ka na. Lalo na, di tayo nagkakalayo ng edad, di ba? Gusto mo bang
Di ka ginagalang ng mga kaklase mo. Matanda ka sa kanila, tapos ginaganyan ka nila. Di yun maayos tingnan, Robert. Kaya sana, umayos ka na ha. Ayusin mo yung sarili mo. Para sa'yo din yan. Di ba sabi mo sa akin, paborito mo ako? Kaya dapat mag-aral kang mabuti ha. Makakaasa ba ako sa'yo, ha Robert? Sana bukas, di ka na ganyan ha. Pag bukas ganyan ka pa, ipapatawag ko na talaga yung mga magulang mo. Ano, maliwanag ba yung mga sinabi ko sa'yo, ha Robert? Sige po ma'am, maliwanag po lahat sa akin. Yung mga sinabi mo, tatandaan ko po. Sorry po ma'am, kung naging di magandang pagtingin mo sa akin. Kasi ma'am, umahanga lang talaga ako sa'yo. Ang ganda niyo po kasi, at ang sexy. Kaya eto ma'am, di ko mapigilan ang sarili ko na matulala sa'yo. Pag ikaw na yung maestra na nagtuturo sa amin. Nang madinig ko ni Ma'am Venus, ay napatingin siya sa akin at maya-maya lang ay bigla na siyang napangiti at sabay sabi sa akin ng, ikaw talaga, pag-aaral mo nang unahin mo, baka mamaya bumagsak ka niyan. Sige ka, babalik ka na naman sa 4th year high school at di ka makakagraduate. Yun bang gusto mo, ha Robert? Parang ganun nga ang gusto ko Ma'am Venus, yung di makagraduate ng 4th year high school. Para next year, magkikita pa din tayo ma'am. Kasi naisip ko, kung gagraduate na ako this year ng high school, wala na. Di ko na po kayo makikita Ma'am Venus. Mamimiss ko kayo niyan ma'am. Nang sabihin ko yun kay Ma'am Venus, ay tinitigan niya ako. At ilang saglit lang, ay napangiti siya sa akin. At sabay sabi ng, ay nako, ikaw talaga Robert. Puro kakalokohan dyan. Paano kung di na ako maging teacher mo next year? Malay mo, di ba? Mag-abroad na ako at bigla na lang mawala. Kaya dapat, Robert, ayusin mo ang iyong sarili ha. Magsikap ka. Pilitin mo makapagtapos. Para sa akin, para sa sarili mo, di ba? Matanda ka na, Robert. 26 ka na, di ba? Pero ayan, high school ka pa din. Robert, I challenge you. Pilitin mo magtapos ha. Para sa kinabukasan mo din yan, okay? Nang madinig ko yung sinabi sa akin ni Ma'am Venus, ay natigilan ako at di ako nakapagsalita. Pakiramdam ko ay napahiya ako ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi niya sa akin. Pero di naman sumama ang loob ko sa kanya. Kasi nga, tama siya, matanda na ako. Pero high school pa din ako at parang walang direksyon ng aking buhay ngayon. Kaya naman, agad kong sinagot yung sinabi sa akin ni Ma'am Venus. Ma'am Venus, sige po. Magsisikap ako na makapagtapos at babaguhin ko na po ang aking sarili. Para naman kahit papano, di na ako gawing katatawanan ng mga kaklase ko. Ma'am, sorry po kung nagiging pasaway ako sa klase mo palagi. Hayaan mo ma'am, di na mauulit yun. Pangako po, mag-aaral na ako ng mabuti at maayos. Sige Robert, aasahan ko yung mga sinabi mo sa akin ha. So paano? Sige, pwede ka nang umuwi. Sige po Ma'am Venus, salamat po. Ingat ka po pag uwi ma'am. Sige Robert, salamat sa'yo. Ingat ka din. At nang paalis na sana ako, ay napansin ko, biglang napaluhod si ma'am at bigla na lang siyang na out of balance. Muntik na siyang matumba sa sahig na simento. Buti na lang, ay nasalo ko siya agad. Ma'am Venus, ano pong nangyari sa iyo ha? Okay ka lang po ba? Muntik ka na matumba ma'am, buti. Nasalo po kita. Robert, bigla ako nahilo. Salamat sa pagsalo mo sa akin ha. Sige, iupo mo muna ako dyan sa upuan. Nahihilo kasi ako eh. Di magandang aking pakiramdam ngayon. Naku ma'am, ano bang pwede kong gawin para umayos ang pakiramdam mo ngayon? Nag-aalala po ako sa iyo ngayon, Ma'am Venus. Sige Robert, kuha mo na lang ako ng tubig. Pakibilisan ha. Sige ma'am, opo. Bibilisan ko na po. Diyan ka lang po ha. Huwag kang aalis. At dali-dali akong pumunta ng kantin para bumili ng tubig. At lang makabili na ako, ay agad kong binalikan si Ma'am Venus. Ma'am, eto na po yung tubig mo. Pakiinom mo na po siya para bumuti ng yung pakiramdam.
Sige Robert, salamat sa'yo. Nga pala, baka pwede. Pakipaypayan mo naman ako nang bumuti yung paghinga ko at mawala yung aking hilo ngayon na nararamdaman. Sige po ma'am, eto na po, gagawin ko na po. At agad ko nang pinaypayan si Ma'am Venus at habang yon ay aking ginagawa, ay di ko talaga maiwasan na siya ay aking dititigan kasi nga crush na crush ko talaga siya dahil bukod sa mabait siya ay napakaganda pa at ang sexy niyang babae at pagkalipas ng ilang mga minuto ay napansin ko na bumubuti na ang pakiramdam ni Ma'am Venus kaya naman agad ko siyang kinamusta. Ma'am Venus, kamusta ka po? Kamusta pong pakiramdam mo ngayon? Maayos ka na po ba, ha Ma'am Venus? Oo Robert, umayos na ang pakiramdam ko ngayon. Nawala na yung hilo ko. Buti na lang andyan ka. Natulungan mo ko ngayon. Kaya Robert, salamat talaga sa iyo Mabait ka din naman pala. Opo ma'am, mabait naman talaga ako. Di lang halata. Ma'am, buti naman okay ka na ngayon. Nag-alala po kasi ako sa iyo kanina. Kala ko kasi napano ka na at may malubha ka ng sakit. Buti talaga, okay ka na ngayon. Salamat sa Diyos. Oo Robert, okay na ako ngayon. Sige na, pwede ka nang umuwi. Kaya ko ng sarili ko Robert. Nga pala, salamat ulit sa pagtulong mo sa akin. Walahin ma'am, basta kayo po. Handa ako lagi na tulungan ka. Nga pala, sure ka po ba na kaya mo nang umuwi mag-isa ngayon? Hatid na kaya kita ma'am, para sure na makauwi ka ng ligtas, di ba? Wag na Robert, maabala pa kita niyan eh. Sige na, kaya ko ng aking sarili. Okay na ako ngayon, kaya wag ka na mag-alala sa akin. Sige na, umuwi ka na dali. At baka nahanap ka na ng mga magulang mo. Paggabi na din oh. Sige po ma'am, kung ayaw niyo pong pahatid sa akin, wala na po akong magagawa doon. Basta po, ingat kayo pag-uwi Ma'am Venus. Sige Robert, salamat. At ikaw din, ingat ka pag-uwi mo At pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Ma'am Venus, ay napilitan lang akong umalis. Kasi nga, ang totoo niyan, ay ayaw ko talaga siyang iwanan doon mag-isa sa loob ng classroom. Kasi nga, nag-aalala ako para sa kanyang kaligtasan kasi baka mamaya bigla na naman siyang matumba. At pag nagkataon na mangyari ulit yon, ay wala nang sasalo sa kanya at tiyak ako na mapapahamak siya. Kaya dahil doon ay di mo na ako umuwi ng bahay. Andun lang ako sa labas ng classroom, nagtago lang ako at nagmatsyag para malaman ko kung talagang okay na nga si Ma'am Venus. Kasi gusto ko lang talaga na makasiguro na okay na siya at kaya niya ng kanyang sarili. At maya-maya lang nang alam na ni Ma'am Venus na wala na ako sa tabi niya, ay daan-daan na siyang tumayo. Pagtayo niya, napansin ko na parang mahina pa siya kasi nakahawak pa siya sa upuan at parang di niya pa kaya maglakad. Kaya naman dahil doon ay nag-alala talaga ako sa kanya at maya-maya pa na maglalakad na siya ay bigla siyang napaluhod. Kaya naman dali-dali ko na siyang nilapitan para muli ko siyang maalalayan kasi nga alam ko mahina pa si Ma'am Venus at kailangan niya ng aking tulong. Ma'am Venus, di ka pa ata okay. Nangihina ka talaga. Ma'am, may sakit ka ba? Mabuti pa po. Ihatid na kita ma'am. Baka mapano ka pa niyan sa daan. May bike naman akong dala ma'am. Angkas na lang po kita doon. Sige na po, pumayag ka na. Kaysa mag-commute ka. Alam ko po, malapit lang bahay mo dito. Sige na ma'am, pumayag ka na. Na maihatid kita sa bahay mo. Para makasiguro ko na okay ka. At ligtas talaga. Ikaw talaga Robert. Kala ko ba umuwi ka na ha? Ba't andito ka pa? Anong ginagawa mo dito? Ma'am, naramdaman ko kasi di ka pa okay. Kaya eto, nagmatsyag muna ako sa labas at nagtago. Gusto talaga kita ihatid ma'am. Kaso nga, ayaw mo naman pumayag eh. Ay nako Robert, ang tigas talaga ng ulo mo. Pero sige, dahil mapilit ka.
Sige, hatid mo na ako sa bahay. Kaso, hintayin mo lang ako sa labas. Kasi alam mo na, baka magkaroon tayo ng issue dito sa paaralan. Pipilitin ko na lang maglakad mag-isa, palabas ng school. Doon mo na lang ako abangan sa labas ha. Sige po, Ma'am Venus. Ingat ka po. At dahan-dahan sa paglalakad ha. Sige Robert, salamat. At pagkatapos nun, ay dahan-dahan na ngang naglakad si Ma'am Venus palabas ng school. Ako naman ay nauna na sa kanya, ngunit tanaw ko naman siya mula sa likodan ko. At nang makalabas na kami ng school ni Ma'am Venus, ay agad ko na siyang pinasakay sa bike ko. At saka na kami umalis na dalawa, pauwi sa bahay nila. Nang oras na yon, ay ang saya-saya ko kasi kasama ko si Ma'am Venus, ang paborito kong maestra at crush ko. At maya-maya lang, habang angkas-angkas ko si Ma'am Venus sa bike ko, ay bigla siyang nagsalita. Robert, anong pakiramdam mo ngayon? Habang angkas-angkas mo ako sa bike mo ha? Siyempre ma'am, masaya po ako. Kasi yun nga, kasama kita. Tapos ito, amoy na amoy ko pa ang kabanguhan mo. Lalo na tong buhok mo Ma'am Venus, ang bango niya. Ikaw talaga Robert, maloko ka din oh. Sige na, magpadya ka na dyan at sa kalsadang tingin at baka mabangga pa tayo. At saka, wag kang amoy ng amoy sa buhok ko, baka maubos ang amoy niyan. Sige po ma'am, sorry po. At maya-maya lang ay nakarating na kami sa bahay ni Ma'am Venus. Niyaya niya naman ako na pumasok sa loob. At ang ando na kami sa loob ay agad kong napansin yung litrato ni Ma'am Venus at kasama niya yung isang lalaki. Nagulat ako sa aking nalaman ng sandaling yon kasi ang inaakala ko na dalaga pa na si Ma'am Venus ay may asawa na pala at siya ay kasal pa. Nang sandaling yon ay bigla ako nalungkot kasi wala na pala akong pag-asa kay Ma'am Venus kasi may asawa na pala siya. Kaya naman natameme ako at tulala na nakatingin sa litrato na yun ni Ma'am Venus na kasama ang kanyang asawa. At maya-maya lang ay agad naman yung napansin ni Ma'am Venus, kaya dahil doon ay agad siyang nagsalita. Robert, ikaw lang unang tao na nakakaalam sa school na pinapasukan ko na may asawa na ako at ako ay kasal na. Siguro nagtataka ka no? Ba't ko yun nilihim? Maaba kasing kwento Robert. Kaya yun, nilihim ko na lang ang bagay na yon. Halika, uminom ka muna ng soft drinks para mawala ang pagod mo. Alam ko na pagod ka sa pagpadyak sa bike mo. Mabigat ka sa ako, di ba? At nga pala Robert, sana itong nalaman mo ngayon na may asawa na ako. Sana manatiling lihim ha at wala kang pagsabihan. Ano Robert, makakaasa ba ako ha na wala kang pagsasabihan nang nalaman mo ngayon? Nang sandaling sabihin yun sa akin ni Ma'am Venus, ay nagtataka ako kung ba't kaya ayaw niyang ipaalam na may asawa na siya at siya ay kasal na. Ano naman kaya ang matindi niyang dahilan? Tanong sa isipan ko na gulong-gulo at nais ko na mabigyan ng kasagutan ang tanong ko na yon. At dahil paborito kong maestra si Ma'am Venus at siya ay crush ko, ay nangako na lang ako sa kanya. Napayag ako sa kanyang hiling na yon na wala akong pagsasabihan na siya ay may asawa na at kasal na. Sige po Ma'am Venus, makakaasa kayo na wala akong pagsasabihan na may asawa ka na at ikaw ay kasal na din. Kaso ma'am, pwede ko? Bang malaman ang dahilan mo kung ba't mo to ginagawa? Ba't kailangan mo pang maglihim na ikaw ay may asawa na at kasal na? Nang itanong ko yun kay Ma'am Venus, ay napatingin siya sa akin at sabay yuko. Kaya naman dahil doon, ay nag-isip ako, ba't kaya nanahimik siya at ganun lang ang kanyang reaksyon. At maya-maya pa, ay bigla na din siyang nagsalita at eto ang kanyang sinabi sa akin. Robert, etong dahilan, ba't ko nililihim na may asawa ko? Pagkasabi sa akin ni Ma'am Venus, ay bigla niyang tinaas ng bahagya ang damit niya at lumantad sa akin
ang mga pasa niya sa kanyang katawan. Kaya dahil doon ay nagulat ako. Saan kaya yun nakuha ni ma'am? Asawa niya kaya ang may gawa nun sa kanya? Ma'am Venus, ano pong nangyari sa katawan mo? Ba't puro po kayo pasa, ma'am? Asawa mo ba ang may gawa niyan sa'yo? Oo, Robert. Siya nga may gawa nito. Lagi niya akong ginugulpe. At madalang pa siyang umuwi dito sa bahay namin. Robert, gusto ko na siyang hiwalayan kaso di ko magawa. Tinatakot niya ako at binabantaan. Pag iniwan ko daw siya, may gagawin daw siyang di maganda sa mga magulang ko at kapatid. Kaya yun, di ko siya maiwan-iwan. Nagtitiis ako sa kanya. Kahit ako ay hirap na. Kaya nga ito, madalas ako nanghihina dahil sa panggugulpi niya sa akin, Robert. Hirap na ako. Ma'am, ba't di ka magsumbong sa mga pulis para malagot ang asawa mo na yan? Kasi di na tamang mga ginagawa niya sa'yo. Robert, isang pulis ang asawa ko. At di lang basta pulis, opisyal siya at mataas ang kanyang ranggo. Kaya gustuin ko man na magsumbong ay wala akong magagawa. Minsan ko na siyang tinakasan kaso lagi niya ako natatagpuan. At isa pa, di lang akong kanyang asawa. Dalawa kami, Robert. Kaya ngayon ay wala siya dito sa bahay kasi andun siya sa isa niyang asawa. Nakakasuka ang asawa ko na yon. Di ko na siya maatim. Kaso ito, wala akong magawa ngayon. Hirap na ako. Nang malaman ko ang kalagayan ni Ma'am Venus, ay awang-awa ako sa kanya. Kaya dahil doon, ay agad ko siyang niyakap at saka ako hinaplos-haplos ang likod niya para naman kahit papano ay mabawasan ng sakit na nararamdaman niya. Ma'am Venus, huwag ka nang umiyak. Andito lang po ako sa tabi mo. Handa kitang damayan, ma'am. Hanggang sa maging okay ka na ulit. Kaso ma'am, di mo deserve na maranasan ng mga yan. Kawawa ka naman, Ma'am Venus. Gusto mo po ba itakas kita dito, ma'am? At sa bahay ka na lang namin tumira? Pwede ka po dun, Ma'am Venus. Baka kasi pag nanatili ka pa sa asawa mo, baka mas lalo kang mapahamak niyan. At sa huli, di lang po yun ang danasin mo sa mga kamay niya. Kaya Ma'am Venus, halika na po. Umalis ka na dito ngayon. Sumama ka na sa akin doon sa bahay. Robert, wag na. Mapapahama ka lang sa gagawin mo na yon. Di mo kilalang asawa ko na yon. Kahit anong tago ko doon, mahanap ako nun. Kaya wag ka na mag-abala pa, ha. Saka, ayaw kitang mapahamak at idamay sa aking problema. Kasi baka mamaya, may gawin pa siya sa'yo na di maganda. Kaya ang gawin mo, ay hayaan mo na lang ako na mag-isa na harapin kong problema ko na to. Kaya ko naman siyang i-handle, Robert. Sana lang, matagalan ko pa to hanggang sa huli. Ma'am Venus, sigurado ka ba sa gusto mo na yan? Baka naman po, mapahamak eh. Lalo na, walang pakundangan ng asawa mo na ikaw ay gulpihin niya. Saka ma'am, wala ba kayong anak ng asawa mo? Wala kaming anak, Robert. Mabuti na nga lang at di kami nagkakaanak. Kasi kung sakaling magkaanak kami, baka di pa. Din siya magbago at mas lalo kaming kawawa na magiging anak ko. Robert, salamat sa pag-aalala mo sa akin, ha. Ang bait mo. Sige na, Robert, pwede ka nang umuwi. Kasi baka mamaya, maabutan ka pa dito ng asawa ko. Bigla-bigla na lang kasi yung nasulpot dito sa bahay. Ayaw kitang mapahamak, Robert. Sige na, umalis ka na. Magkikita naman tayo bukas, di ba? Salamat din sa paghatid mo sa akin dito sa bahay. At nang sabihin yun sa akin ni Ma'am Venus, ay wala na nga akong nagawa pa, kundi umalis na lang sa bahay niya. Kasi, sa totoo lang, natakot din ako sa kaligtasan ko. Lalo na, nalaman ko na isa palang opisyal na pulis ang asawa ni Ma'am. Sinabi naman sa akin ni Ma'am Venus yung pangalan ng kanyang asawa at napag-alaman ko na isa nga tong general. Kaya dahil doon ay natakot din ako. Kaya kahit ayaw ko pang umuwi nun, ay napilitan na lang ako umuwi at iwan si Ma'am Venus sa kanyang bahay.
At pag-uwi ko sa bahay, ay si Ma'am Venus pa din ang laman ng isipan ko. Kasi nga, nag-aalala ako sa kanya. Lalo na, madalas pala siyang magulpi ng kanyang asawa. Ngunit, dahil pangkaraniwang tao lang naman ako at walang laban sa asawa ni Ma'am Venus, ay nanahimik na lang ako at nanalangin sa Diyos na sana lagi nang gabayan si Ma'am Venus at wag na wag niyang pababayaan kahit anong mangyari. Kinabukasan, masaya at excited akong pumasok sa paaralan para makita ko ulit at makasama si Ma'am Venus. At nang ando na ako sa school ay ganado akong mag-aral kasi dahil yun kay Ma'am Venus. Ewan ko ba, ba't ang oras na yon ay naging ganado ako sa pag-aaral? Siguro dahil yon sa sinabi sa akin ni Ma'am Venus na ako ay magpursige sa pag-aaral. At pagsapit ng hapon ay si Ma'am Venus na yung teacher namin. Kaya dahil doon ay abot langit ang hiti ko. Si Ma'am Venus pala ang huling nagtuturo sa amin at siya din ang aming advisor. At pagpasok ni Ma'am Venus sa loob ng classroom ay ang ganda-ganda ng kanyang aura. Blooming siya at napansin ko na naka-makeup siya ng maganda at maayos. Kaya naman dahil doon ay natulala na naman ako sa kanya. Ngunit kahit natulala ako nun sa kanya ay sinabi ko sa aking sarili na mag-aaral na akong mabuti para naman matuwa sa akin si Ma'am Venus. At habang nagtuturo na si Ma'am Venus ay seryoso ako nakikinig sa kanya. Kaya nang tinawag niyang pangalan ko para sagutin yung tinatanong niya sa akin ay nagawa ko naman siyang masagutan. Kaya dahil doon ay natuwa at napuri niya ako. At pagkatapos ng klase namin ay sinadya kong magpaiwan para kamustahin at makausap ko si Ma'am. Kasi nga, naisip ko baka mamaya umuwi ang asawa niya kagabi at siya ay nagulpi na naman neto. At nang kami na lang ni Ma'am Venus ang nasa loob ng classroom ay agad ko na siyang kinausap. Ma'am Venus, kamusta ka po? Umuwi po ba kagabi ang asawa mo? Ginulpi ka ba niya ulit, ha Ma'am Venus? Nga pala ma'am, ang ganda mo ngayon. Mas lalo ka pong gumanda. Blooming ka po. Robert, hindi naman umuwi kagabi ang asawa ko. Kaya yun, di niya ako nagulpi. Kaya nga ito kahit papano, nakapag-ayos ako ng aking sarili. Nakapag-makeup. Kaya yan sabi mo, maganda ako ngayon at blooming. Mabuti naman ma'am, di siya umuwi. Alam mo Ma'am Venus, kahit wala ka makeup, maganda ka talaga. Kutis mo pa lang ma'am, panalo na. Wow, talaga ba? Sige, salamat naman kung ganon. Nga pala, di ka pa ba uuwi? Paggabi na Robert. Ma'am, gusto sana kitang ihatid ulit. Kung okay lang sa'yo at kung papayag ka. Robert, matanong nga kita, di ka ba nasisintak sa asawa ko? Baka mamaya, maabutan ka. Noon sa bahay, siloso yon, sige ka. Baka kung ano pang magawa nun sa'yo. Madamay ka pa sa problema ko. Kaya huwag mo na akong ihatid. Umuwi ka na, okay? Kaya ko naman umuwi mag-isa, Robert. Sige na, uwi ka na. Ingat ka, ha? Nang sabihin yun sa akin ni Ma'am Venus, ay napatitig na lang ako sa kanya. At ako ay di na nakapagsalita pa. Sinunod ko na lang yung sinabi niya sa akin at di ko na siya pinilit pa na ihatid sa kanilang bahay. Kasi nga naisip ko din na tama nga siya na baka mamaya ay maabutan ako doon at makita ng kanyang asawa. Pag nangyari yun, ay posibleng mapahamak ako at lalo na si Ma'am Venus. Kaya naman nagpaalam na lang ako sa kanya na ako ay uuwi na. Nang oras na yon ay baka sa mukha ko yung kalungkutan at alam kong alam yon ni Ma'am Venus. O Robert, ba't biglang sumagwa ang itsura ng mukha mo ha? Ay nako, ikaw talaga. Di ka lang napagbigyan eh. Nagkaganyan ka na agad. Sige na nga, hatid mo na ako sa bahay. Pero hanggang labas ka lang ha. Huwag ka nang pumasok sa loob. Alam mo na yung dahilan kung ba't hanggang labas ka lang. Kaya huwag ka na magtanong ha, okay? Paano, halika na, dali. Ihatid mo na ako sa bahay. Paborito kong estudyante. Nang madinig ko yung sinabi sa akin ni Ma'am Venus, ay natuwa talaga ako.
Kasi nga, tinawag niya akong paboritong estudyante. Wow ma'am, totoo ba yung sinabi mo sa akin na paborito mo akong estudyante? Ay nako Robert, di ko na inuulit yung mga nasabi ko na. Kung ano yung nadinig mo, yun na yun. Ano, ihatid mo ba ako o hindi? Halika na dali, dami mong tanong dyan. Kaya naman, agad ko nang hinawakan yung kamay ni Ma'am Venus palabas ng classroom namin. Ang kaso, inawat niya ako at sinabi niya sa akin na sa labas ko na lang daw gawin yun sa kanya kasi baka mamaya ay may makakita sa amin at bawal daw yon sa patakaran ng paaralan. At baka makita pa na kami ay magkahawak ng mga kamay at isipin pa daw na may relasyon kaming dalawa kahit ang totoo niyan ay wala pa naman. At nang nasa labas na kami ng paaralan at ng mga oras na din na yon ay madilim na at wala ng mga estudyante sa labas, agad ko nang hinawakan ang mga kamay ni Ma'am Venus. Inalalayan ko siya pasakay sa aking bisikleta at nang makasakay na siya, agad na kaming umalis pauwi sa bahay niya. At maya-maya pa, nang may madaanan kami na isang park na malapit sa paaralan, ay bigla na lang pinahinto sa akin ni Ma'am Venus yung bike ko. At sinabi niya sa akin na tumambay daw muna kami dun sa upuan sa park at nais niya muna makapagkwentuhan sa akin. Ako naman syempre ay agad pumayag kasi nga si Ma'am Venus na yung nagyaya kaya walang dahilan para siya ay tanggihan ko pa. Salamat Robert, pumayag ka na tumambay dito, nakasama ko. Sure ka na di ka hanapin sa inyo ha? Opo Ma'am Venus, sure na sure po, kaya huwag ka na mag-alala. Ma'am, masaya ako nakasama kita ngayon dito. Sana ma'am, mapadalas to. Ikaw talaga. Wag naman madalas. May asawa akong tao. Gusto mo bang magkaproblema tayo niyan? Okay na yung paminsan-minsan lang. Niyaya lang kita ngayon dito kasi nais ko lang na makakausap at kasama. Malungkot kasi ako ngayon Robert. Bagya lang akong sumaya nang makilala kita at maging estudyante kita. Ang kulit mo kasi at ang pilyo. At higit sa lahat, laging pabibo. Kaya yun, di na kita makalimutan Robert. Nakatatak ka na sa isipan ko. At nang madinig ko yung sinabi sa akin ni Ma'am Venus, ay napatitig ako sa kanya. At siya naman ay ganon din sa akin. At maya-maya lang ay bigla na naglapat ang aming mga labi. Oo, nagawa ko matuka si Ma'am Venus sa kanyang labi. At si Ma'am naman ay walang imik nang magawa ko siyang tukain sa kanyang labi. At pagkatapos ng tagpong yun, ay agad ko siyang niyakap na mahigpit habang kami ay nakaupo at nakatambay sa isang park. Nang oras na yon ay lubos-lubos ang kasiyahan na aking nararamdaman. At nasabi ko sa aking isipan na sana wag nang matapos ang ganong eksena namin ni Ma'am Venus kasi ang sarap sa pakiramdam na siya ay aking kayakap at kasama. Ngunit gustuhin ko man yung ganon ay alam kong di pwede. Kaya pagsapit ng isang oras ay nagpatid na sa akin si Ma'am Venus sa kanyang bahay. Nang araw na yon ay wala naman kaming napag-usapan ni Ma'am Venus na kami ay mag-boyfriend at girlfriend na. Basta ang mahalaga ay masaya kaming dalawa. At kami ay madalas nang lumalabas na magkasama hanggang sa tuloy na talagang nahulog ang loob ko kay Ma'am Venus. Kaya isang araw, sinabi ko sa aking sarili na nais ko na siyang makasama. Kaya naman kahit alam kong mali, talagang pipilitin ko na siya ngayon na sumama na sa akin para iwan niya na ang kanyang asawa na wala naman silbi at siya ay ginagawa lang ng di maganda. Ngunit ng araw na din na yon ay di siya pumasok at napag-alaman ko na nakalib pala si Ma'am Venus. Ang kaso, di ko alam na maglilib pala siya kasi nga wala naman siyang nabanggit sa akin. Kaya dahil doon ay takantaka ako. Kaya naman pagkatapos ng klase ko ay agad ko siyang pinuntahan sa kanyang bahay. Kaso, naging maingat ako at sa labas lang ako nagmatsyag. Kasi nga baka makita ko ng asawa niyang pulis. Ang kaso, isang oras na ako nagmamatsyag sa bahay ni Ma'am Venus ay napansin ko
na walang tao. Doon, kasi nakapatay ang mga ilaw neto. Kaya naman, umuwi ako ng bahay ng malungkot at napapaisip, asan kaya si Ma'am Venus ngayon? At bakit di niya sinabi sa akin na siya ay maglilib pala sa kanyang trabaho? Lumipas ang 1 linggo, di pa din pumapasok si Ma'am sa kanyang trabaho. Kaya naman dahil doon ay lubos-lubos na ang pag-aalala ko sa kanya. Kasi nga, araw-araw ko din naman siyang pinupuntahan sa kanyang bahay. Ngunit, lagi naman walang tao doon. Laging madilim at nakapatay ang mga ilaw sa bahay niya. Kaya naman ng mga sandaling yon ay pinanghinaan na ako ng loob ko. At lumipas pa ang mga linggo na pag-alaman ko na tuluyan na palang nag-resign si Ma'am Venus sa kanyang trabaho nang walang malinaw na kasagutan. Nakapagtapos ako ng high school nang di ko na nakikita si Ma'am at di ko din alam ng oras na yon kung asa na ba siya at ano bang nangyari sa kanya. At paglipas ng 1 taon, di mawala-wala sa isip ko si Ma'am Venus, kaya halos araw-araw ko pa din dinadaanan ang bahay niya. Kaso, ni anino niya ay di ko talaga makita doon sa kanyang bahay. Kaya naman, bahagya na ako nawalan ng pag-asa na makikita ko pa si Ma'am Venus. Ngunit, ang pagmamahal ko sa kanya ay di nagbago. Mahal ko siya at di ako tumingin sa ibang babae. Isang araw ng linggo nun, bigla ko nalang naisipan na mag-jogging ng sobrang aga. Siguro, mga 5 AM yon ng madaling araw. Ewan ko ba, ng mga oras na yon ay may nag-udyok sa akin bigla na dumaan at sumaglit sa bahay ni Ma'am Venus. At nang ando na ako, ay nagtaka ko at nang laking aking mga mata. Kasi nga, bukas yung ilaw ng bahay ni Ma'am Venus. Kaya naman, dali-dali akong pumasok sa loob kahit alam kong mali yun. Ngunit dahil sa gusto kong malaman o makita kung sino ba yung nasa loob ng bahay na yun ni Ma'am, ay dali-dali na akong pumasok doon at di na ako nagsayang pa ng oras. At pagpasok ko sa loob nun, ay nagulat ako nang bumulaga sa akin ang isang babae na pamilyar sa akin kahit siya ay nakatalikod, at agad kong napansin na ang laki ng pinayat niya. Kaya dahil doon ay nagtaka talaga ako, kaya agad ko nang tinawag ang kanyang pangalan. Ma'am Venus, kayo po ba yan? At pagkasabi ko nun sa tao na yon, ay bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa. At maya-maya lang, ay bigla na siyang lumingon sa akin. Paglingon sa akin ng tao na yon, ay si Ma'am Venus nga siya. Kaya naman ng mga oras na yon, nang makita ko muli si Ma'am Venus, ay bigla nang pumatak ng dahan-dahan ang aking mga luha sa mata at di ko na napigilan na maiyak habang ako ay nagtatanong sa kanya kung ano bang totoong nangyari, kung ba't bigla siyang nawala. Ma'am Venus, ba't bigla kayo nawala? Ba't di ka nagpaalam sa akin? Ba't ka po umalis, ma'am, nang walang paalam sa akin? Iniwan mo ko sa ere, Ma'am Venus. Kung alam mo lang, ma'am, araw-araw akong pumupunta dito sa bahay mo. Nagbabaka sakali ako na makita kita at makausap. Kaso wala ka talaga. Ma'am, ba't ganyan ang itsura mo ngayon? Ang payat mo na po. May sakit ka ba, Ma'am Venus? Gusto ko pong madinig ang paliwanag mo, ma'am. Handa ako makinig sa'yo. Miss na po kita ng sobra, ma'am. I love you po. Nang madinig ni Ma'am Venus yung mga sinabi ko sa kanya, ay bigla na siyang naiyak at siya ay humingi sa akin ng tawad. Robert, patawarin mo ko. Di ko ginusto at di ko sinadya yung nangyari. Robert, nagsinungaling ako sa'yo. Hindi totoo na may asawa akong pulis. Gawa-gawa ko lang yan, Robert. Para mapagtakpan ko yung tinatago ko sa'yo. Oo, may asawa naman talaga ako at ako ay kasal. Kaso, 5 taon nang patay ang asawa ko. Gawa ng kanyang malubhang sakit na ngayon ay ako naman ang dumadanas. Oo, Robert, tama ka, may sakit ako. Sawang-sawa na ako magamot. Kaya yun, muntik nang bumigay ang katawan ko sa dahilan na gusto ko na din mawala
at sumunod sa asawa ko. Kasi nga, wala nang lunas ang sakit ko at ang pag-inom na lang ng gamot ang paraan para ako ay mabuhay at di kumalat o lumala ang sakit ko. Kaso, nagsasawa na nga akong maggamot. Ang hirap at nakakadiri pang sakit ko na to. Alam ko, oras na malaman mo tong sakit ko, ay iwas ka lang sa akin at ako iiwan mo din. Kaya yon, mas binabuti ko na lang magsinungalin sa'yo at mawala ng kusa at di na sa'yo magpaalam pa para naman di ka na masaktan pa. Robert, masakit din sa akin yung ginawa ko na yon kasi nga aminin ko, napamahal ka na din sa akin. Kaso, kailangan kitang iwasan kasi magiging pabigat lang ako sa'yo. Nang madinig ko yung mga sinabi sa akin ni Ma'am Venus, ay gulong-gulo talaga ako at di ko maintindihan lahat ng mga sinasabi niya sa akin. Kaya dahil doon ay dali-dali na ako nagtanong sa kanya para naman magkaroon na ng linaw yung mga tanong sa aking isipan. Ma'am Venus, di kita maintindihan. Ano ba kasing sakit mo, ma'am? Sabihin mo po sa akin. Handa ako makinig sa'yo. Ganun ba talaga kalala at nakakadiri ang sakit mo? Kasi kailangan pong magsinungalin sa akin at ako'y kinakailangan mo pang iwasan o taguan ng mahabang panahon. Sige ma'am, sabihin mong sakit mo. Ano po ba ha? Robert, may sakit ako na AIDS. Nahawa ko sa namayapa kong asawa. Sa kanya ko nakuwang sakit na to. Ano? Ngayon mo sabihin sa akin na mahal mo ko. Ano, sumagot ka? Natulala ka kasi nagulat ka at di mo ko kayang tanggapin. Robert, hirap na ako sa sakit ko na to. May mga time na nangihina na ako. Side effect yun sa akin ng gamot. At minsan yun nga, nagkakapasa pa yung katawan ko. Yung mga nakita mo sa akin. Robert, di ko na kaya. Hirap na ako maggamot. Gusto ko nang mawala. Di ko na kaya. Sobrang hirap ng kalagayan ko ngayon. Kaya bigla ako nawala kasi nagbalak ako na itigil. Na yung gamutan ko, muntik na akong mamatay, Robert. Kaso yung family ko, nakasuporta sa akin. Kaya eto, lumaban ako para sa kanila. Kasi kaya naman nilang suportahan yung mga gamot na kailangan ko para ako'y mabuhay pa ng mahabang panahon. Pinilit nila na lumaban ako at ituloy ang gamutan ko. Yun, nakumbinsin naman nila ako. At saka Robert, naiisip din kita at naaalala ko yung masasayang araw nating dalawa pag tayo ay lumalabas ng magkasama. Kaso sa ngayon ay mukha nang malabo na mangyari pa yung ganon. Malamang iiwasan mo na ako at pangdidirian, di ba? Kasi dahil sa sakit ko na yon. Pero sige, okay lang. May intindihan naman kita kasi wala namang matinong tao na magmamahal ng isang gaya ko na may sakit na ganito. At anytime ay pwede kang mahawahan at mawala sa mundong ito. Kaya sige na Robert, makakaalis ka na. Di ko na kailangan pang malaman ang sagot mo kasi alam ko naman ang isasagot mo sa akin. Sige na, umalis ka na. Nang sandaling madinig ko yung sinabi sa akin ni Ma'am Venus, ay nanghina ang aking mga tuhod kasi di ko akalain na may ganong sakit pala si Ma'am Venus. At naisip ko na tama nga siya. Wala ngang matinong tao na magmamahal ng isang gaya niya kasi napakakomplikado ng ganong sitwasyon at hindi biro na sakit ang AIDS. Kaya naman, ng mga sandaling yon ay di ko talaga alam ang isasagot ko kay Ma'am Venus. Kaya naman, natameme lang ako habang kaharap siya at dahan-dahan pumapatak ang aking mga luha. At dahil wala akong kibunon, ay muling nagsalita si Ma'am Venus. Ano Robert, di ka na nakapagsalita dyan. Natameme ka na kasi tama naman ako, di ba? Nandidiri ka sa akin. Sige na, umalis ka na. Kakalimutan ko na lang
yung mga masasayang araw natin dati. Robert, minahal naman kita, kaso pinigilan ko ang aking sarili. Gawa ng sakit ko na to. Alam ko, di mo naman ako kayang tanggapin, di ba? At dahil mahal ko naman talaga si Ma'am Venus, ay di ko na hinayaan na umiyak siya ng sobra. Kaya naman, agad ko na siyang nilapitan at saka ko siya niyakap ng sobrang higpit habang sinasabi ko sa kanya ang mga salitang to. Ma'am Venus, huwag ka nang umiyak. Mahal na mahal din po kita, ma'am. Kung alam mo lang po, sobrang lungkot ko nang bigla kang mawala at ako'y iwanan mo. Hinahanap-hanap po talaga kita, ma'am, at araw-araw kitang naiisip at naaalala. Ma'am Venus, miss na kita. At kahit po nalaman ko yung sakit mo, ay di po nagbagong pagmamahal ko sa iyo, ma'am. Oo, nagulat lang ako pero andun pa din ang pagmamahal ko sa iyo, Ma'am Venus. Mahal na mahal po kita, ma'am, at hindi ko hahayaan mawala ka pa sa akin ngayon. Di na ako papayag na lumayo ka ulit sa akin at ako'y iwan mo. Ma'am Venus, dito ka lang sa tabi ko. Sasamahan kita sa laban mo. Sa sakit mo na yan. At lang madinig ni Ma'am Venus yung mga sinabi ko sa kanya, ay napatingin siya sa akin at sabay sabi ng mga salitang to. Robert, nahihibang ka na ba? O tanga ka na ata? Alam mo na magiging komplikadong lahat pag ako ay minahal mo pa. Ang daming babae dyan. Bakit ako pang napili mong mahalin? May sakit ako, Robert. At alam kong alam mo na hindi birong sakit ko na to. Mabuti pa, Robert. Maghanap ka na ng iba. Huwag mo akong paglaruan, okay? Umalis ka na dyan sa harapan ko. At ako'y uuwi na sa pamilya ko. Pumunta lang ako dito sa bahay namin nang namayapa kong asawa para i-check lang itong bahay na to kung nasa ayos pa ba siya. Sige na, Robert, uuwi na ako at malamang eto na huli natin pagkikita, ha? Mag-iingat ka palagi, Robert. Aalagaan mong sarili mo at sana makahanap ka ng babae na magmamahal sa iyo ng sobra. Yung walang sakit, ha? Para di maging komplikadong buhay mo. Ma'am Venus, makinig ka po sa sasabihin ko sa iyo. Ma'am, sinabi ko sa sarili ko, mahanap lang po kita. Tatanggapin ko kung ano man ang nakaraan mo at kung ano ka man. Eto nga, pinakinggan ng mahal na Panginoon ang aking panalangin. Pinagtagpo niya ulit tayong dalawa. Kaya ma'am, alam kong sugal tong gagawin ko pag ikaw ay minahal ko. Pero anong magagawa ko, Ma'am Venus? Di ko kayang pigilan ng sarili ko. Nalayuan ka at ikaw ay di ko mahalin. Mahal talaga kita, Ma'am Venus, at wala akong pakialam sa sakit mo na yan. Mamatay na kung mamatay ako. Basta ang mahalaga, makasama po kita at masaya tayong dalawa. Robert, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo na yan sa akin ngayon, ha? Baka nasisiraan ka na ng bait. Papatol ka sa isang babae na may AIDS. Robert, baliw ka na ata talaga at wala ka na magawa sa buhay mo. Di na ako maganda gaya ng dati. Ang payat ko na at di na ako yung Ma'am Venus na minahal mo dati. Kaya Robert, maghanap ka na lang ng iba. Ayaw kitang idamay sa problema ko na to. At nang sabihin yun sa akin ni Ma'am Venus, ay agad ko siyang tinuka sa kanyang labi. Nang una, ay tulala lang siya at pilit niya akong tinutulak palayo sa kanya. Ngunit dahil mas malakas ako kay Ma'am Venus, ay di niya ako nagawang maitulak palayo sa kanya. At maya-maya lang ay nadala na din ng emosyon niya si Ma'am Venus. Kaya naman, nagawa niya na din akong tukain sa aking labi. At pagkatapos ng tukaan namin na yon, ay bigla akong sinabi kay Ma'am Venus na nais ko siyang mapaligaya at wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay kasama ko na ang taong mahal ko at sabay namin dalawa lalabanan ang sakit na kinakaharap niya ngayon. Robert, pag ginawa mo yun sa akin ngayon, pati ikaw ay damay na din.
Gusto mo ba yung ganon ha? Mahirap magkasakit ng ganito, Robert. Abang buhay ka na magagamot. Kaya dapat mong pag-isipan yung nais mong gawin sa akin ngayon at huwag kang magpadalos-dalos. Ma'am, nakapagdesisyon na ako at yun ang gusto ko. Ma'am, I love you po. At pagkatapos ng tagpong yun, ay oo, tinuloy ko talaga ang pagpapaligaya kay Ma'am Venus. At di ko na inisip ang kakalabasan nun kasi nga tunay at tapat ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya naman dahil doon ay mas lalo kong hinangaan at minahal ni Ma'am Venus. Robert, salamat sa iyo. Ang lakas ng loob mo. Talagang tinuloy mo pa din akong paligayahin. Ngayon, naniniwala na ako sa iyo na talagang tunay at wagas ang pagmamahal mo sa akin. Ikaw lang ang lalaki nagmahal sa akin ng ganito at tinanggap ako kung ano man ang kalagayan ko ngayon sa buhay. Robert, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Di kita pababayaan. Mamahalin kita ng higit pa sa aking buhay. Pangako yan, Robert. I love you so much. Ma'am Venus, mahal na mahal din po kita. Gusto kitang pakasalan, ma'am, para maging asawa na kita at para lagi na tayo magkasama. Oo, sige Robert, huwag kang magkalala. Papakasal ako sa iyo para magkasama na tayo araw-araw at di na magkahiwalay pa. At pagkatapos ng tagpong yun, ay naging masaya kami ni Ma'am Venus. Muli siya nagpalakas at naggamot sa kanyang sarili. At awa naman ng Diyos, ay pagkalipas lang ng ilang buwan, ay bumalik na ang dating katawan ni Ma'am Venus. Maganda na at sexy. Kaya naman, muling bumalik ang kagandahan niya. At dahil doon, ay muli siyang bumalik sa kanyang trabaho bilang isang teacher. Ako naman ay nagpatuloy lang sa pag-aaral ng college. At buti naman, pareho kaming sinuportahan ng aming mga pamilya. At di kalaunan ay kinasal na kami ni Ma'am Venus. At pagkalipas lang ng ilang mga buwan, simula nang ikasal kami, ay nagdalang tao siya. At awa naman ng Diyos ay di na-infect ang aming mga anak at wala silang naging problema. At ang maganda pa ay kambal ang naging anak naming dalawa ni Ma'am Venus. Kaya dahil doon ay sobrang saya naming dalawa kasi may anak na kami na lalaki at babae na malulusog. At pagkalipas pa ng mga ilang taon ay nakapagtapos na ako ng college at ganap na ako ngayon na accountant at may maayos ng trabaho. At dahil doon ay naging proud sa akin ang asawa kong si Ma'am Venus. At ako daw ay pinagmamalaki niya kasi kahit late na ako nag-aral ay nagsikap pa din daw ako makapagtapos para sa kanilang mag-iina. At sa ngayon ay namumuhay kami ng maayos at masaya kasama ang mga anak namin na ngayon ay nasa 5 taon na sila. At ang sakit ni Ma'am Venus na AIDS ay ngayon nararamdaman ko na siya. Medyo mahirap nga siya, ngunit kinakaya ko para sa kanya at sa mga anak ko. At sabay naman namin yon nilalabanan na mag-asawa. Kaya dahil doon ay masaya pa din kami at di kami pinanghihinaan ng mga loob. At doon ko napagtanto na kahit anumang problema ang dumaan sa inyong mag-asawa, basta magkasama at sabay nyo yung naharapin, ay kaya nyo yon at sabay nyo yung malalagpasan. At yun po ang istorya ng isang pilong estudyante na nadiligan ang sexy at biyudang maestra. At muli, ako po si Robert. Ito ang aking kwento. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po na-enjoy nyo. Maraming salamat po sa inyo